they had drunk, now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the Lord. Verse 10, kayo po. And she bowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the afflictions of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and this shall no razor come upon his head. Verse 12, kayo po. Now Hannah, she spake in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she had been drunken. Verse 14. And Hannah answered and said, No, my Lord, I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the Lord. Verse 16. Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. Verse 18. And they rose up in the morning early, and worshipped before the Lord, and returned and came to their house to Ramoth, and Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her. Verse 20. And the man Elkanah and all his house went up to offer unto the Lord the yearly sacrifice and his vow. Verse 22. And Elkanah her husband said unto her, Do what seemeth thee good, tarry until thou have win him. Only the Lord established his word. So the woman abode and gave her son sack until she win him. Verse 24. And they slew a bullock and brought the child to Eli. Verse 26. For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition, which I asked of him. Verse 28 altogether ready, read. Therefore also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord, and he worship the Lord there. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat, sapagkat Ikaw ang Diyos na tapat at hindi nagbabago. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Moses, Diyos ni Noah, Diyos ni Joseph, na hanggang ngayon nananatiling tapat at makapangyarihan. Aming Diyos, tunay na wala pong imposible sa inyo, sapagkat sa buhay po ni Hannah, amin po nakita ang inyo pong biyaya, ang inyo pong kapangyarihan. Sa buhay po ni Hannah, amin po nakita ang inyo pong katapatan. Salamat sa gabing ito na muli kami po ay magkakaroon ng pag-asa. Pag-asa sa mga panalangin po namin na ito'y inyo pong sasagutin at ipagkakaloob. Salamat po aming Diyos sa mga kapatiran na nandirito po ngayon na patuloy na nakikiisa sa inyo pong gawain at nagpapagamit at handa at willing na makinig ng inyo pong banal na salita. Kayo po aming Diyos ang magbalik ng pagpapala sa kanila. Kawa mo po't kahabagan ang buhay ng bawat isa.
Pagpalain ang gawain po dito sa Lemery. Pagpalain mo po, Ama, ang mga kapatiran po dito. Patuloy mo pong dinggin ang kanila pong mga panalangin. Salamat sa gabing ito. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Aming Diyos, itago mo pong muli ako sa inyo pong likuran. Gamitin mo po ako na maging daluyan ng inyo pong pagpapala. Gamitin mo po ako maging instrumento para sa ikatitibay ng mga kapatiran po. Salamat po, Ama, na kayo po ay laging nandyan. Muli, aking binabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po, mga kapatid, mga minamahal. Ang title po ng mensahe this evening, The Prayer of Hannah. Ito po ang title. At sapagkat ito pa rin po ang tema po ninyo this month of September. Mga kapatid, mga minamahal, dito po sa panalangin ni Hannah, talagang makikita po natin na ang Diyos ay sumagot po sa panalangin. Na talagang maaring sa buhay ng tao, sa atin po ay talagang imposible, pero nandun po yung pagsagot ng ating pong Diyos. Kaya talagang masasabi po natin na ang Diyos noon at ngayon ay tapat at mabuti. Na ang Diyos po noon at ngayon ay talagang hindi po nagbabago at talagang ang Diyos po noon at ngayon ay patuloy na sumasagana ang biyaya sa bawat isa. Mga kapatid, mga minamahal, ang prayer po ay ibinigay sa atin, ang prayer ay ipinag-utos ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Na makikita po natin mula sa Old Testament, panahon po ni na Abraham, panahon ni na Noah, at panahon po ni na Prophet Samuel, ang mga tao po ay nananalangin na. At isa nga pong kahanga-hanga na Bible character po dito sa Bible ay si King David. Kaya nga po siya yung binansagan na a man after God's own heart. Sapagkat si King David po ay talagang lagi po siyang tumatawag at nananalangin sa Panginoon. Hindi po siya katulad ng ibang hari. Hindi po siya katulad ng ibang hari na yung ibang mga hari po ay hindi po nananalangin. Sapagkat yung ibang hari po ay nagtitiwala sa kanilang kakayanan. Ang ibang mga hari ay nagtitiwala sa kanilang galing. Ang ibang hari ay nagtitiwala sa dami at galing ng kanilang mga sundalo. Pero si King David po, nung binasa ko po ang Book of Psalms, talaga ang Book of Psalms ay talagang ang dami po niyang prayer. So bawat chapter ay talagang si King David po ang sumulat ng Book of Psalms. Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga po ng prayer. Ang prayer po, mga kapatid, ito po ay instrumento ng Diyos. Ang prayer ay naging instrumento po ng Diyos sa aking buhay upang ako po ay mabago. Sapagkat sino ba ako dati? Ako'y dating lasenggo. Dati ako may bisyo. Pero salamat dahil sa prayer, nagkaroon po ng tunay na pagbabago sa akin. Kaya ang prayer po, mga kapatid, mga minamahal, ito po ay isang instrumento ng Diyos para mabago ang buhay ng mga tao na tumanggap kay Kristo. Yung mga taong nanampalataya kay Kristo. Sapagkat sa mundong ito, mahirap po talaga ang magbago. Pero ang prayer ay ginamit ng Diyos upang ang buhay ng isang taong tumanggap kay Kristo ay magkaroon ng tunay na pagbabago. Sa akin pong buhay, mga kapatid, mga minamahal, instrumento ang prayer na talagang ito po ay isang instrumento ng Diyos para mabago ang buhay ko. Sapagkat ako po dati, sino ba naman ako? Na ako dati kapag mayroong taong gumawa sa akin ng masama, ang gusto ko gumanti. Ang gusto ko ay lumaban. Pero dahil tinuruan ako ng Diyos paano manalangin, ay nagawa ko pong magpatawad. At tinuro sa akin kung paano manalangin, kaya sa aking pong puso ngayon ay hindi po naghahari yung galit. Kaya isang instrumento po ang prayer upang magkaroon ng tunay na pagbabago sa buhay ng isang mananampalataya, sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. At mga kapatid, mga minamahal, this evening po, makikita po natin, prayer is an instrument of God. Una, sabi po ng verse 5 and 6, tingnan niyo po ang inyong pong Bible sa 1 Samuel chapter 1, verse 5 and 6. But unto Hannah gave a worthy portion, for he loved Hannah, but the Lord had shut up her womb.
Binanggit po dito na talagang sinarhan ng Panginoon yung bahay bata ni Hannah. Verse 6, and then sabi po dito, and her adversary also provoked her sore for to make her fret, because the Lord had shut up her womb. Alam po ng mga tao sa paligid ni Hannah na talagang sinarhan ng kanyang bahay bata. So mga kapatid, mga minamahal, alam po ito ni Hannah na sinarhan ng Panginoon. Pero si Hannah po, sabi nga po dito sa verse 11, and she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the afflictions of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child. Nandun po yung prayer ni Hannah, na siya ay bigyan ng anak na lalaki. So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin dito, prayer is an instrument of God to increase our faith, upang palakasin ang atin pong pananampalataya. Makikita po natin dito na talagang napakalaki ng pananampalataya ni Hannah. Amen po ba? Alam po niya na sarado na yung kanyang bahay bata at sinarhan ito ng Panginoon, pero nandun pa rin, siya po ay lumapit at nanalangin sa ating Diyos sa Panginoon. Nabigyan siya ng isang anak na lalaki. So makikita po natin na talaga napakalaki ng kanyang pananampalataya. At ganun din po, na sinasabi po ng Bible sa Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. Katulad na lamang po sa buhay po ni Abraham, ni Sarah, at their old age, sa kanilang katandaan, 100 years old na yung isa doon at 90 years old na yung isa, pero nagkaroon pa po sila ng anak. For with God, nothing shall be impossible. And then sabi nga po ng Genesis, chapter 18, verse 14, is anything too hard for the Lord? Wala pong mahirap sa Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, ang itinuturo po ng talatang ito sa atin po ay palakasin natin ang ating pong pananampalataya. Kaya sana, I pray na talagang kayo po, bilang kayo po ay mananampalataya, bilang kayo mga Kristiyano, sana ipinagpipray niyo po sa Panginoon na dagdagan, palakasin ang inyo pong pananampalataya. Sa ating panahon po ngayon, maraming Kristiyano ang nanghihina sa pananampalataya. Yan po ang katotohanan. Maraming Kristiyano lumiliit ang kanilang pananampalataya. Humihina na ang kanilang pananampalataya. Delikado po kung ang ating pong pananampalataya ay hihina. Delikado po yun bilang tayo mga mananampalataya. Delikado po yun bilang tayo ay mga Kristiyano na humihina ang ating pananampalataya. Sa mundong ito'y napakarami na nagdudulot sa ating buhay upang humina ang ating pananampalataya. Kapag humina po ang ating pananampalataya, mga kapatid, mga minamahal, it will cause us to be hopeless. Ito po'y magiging dahilan upang mawalan tayo ng pag-asa. So kapag tayo nakakarinig ng mga digmaan, kapag tayo nakakarinig ng mga bagyo, pagbaha, nakakarinig tayo ng mga virus, nakakarinig tayo ng mga masasamang balita, patayan dito, patayan doon, nakawan dito, nakawan doon, droga, talamak na naman. Di ba? So yan po ay nagiging dahilan upang manghina ang ating pananampalataya na nagdudulot sa atin ng kawalan ng pag-asa. Maraming Kristiyano sa panahon ngayon nawawalan ng pag-asa. Pag-asa magkatrabaho pa. Di ba? Pag-asa makasakay sa barko. So pag-asa magkaroon pa ng anak. Pag-asa na makatapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Pag-asa na magkaroon ng magandang trabaho ang kanilang mga anak. Pag-asa na magkaroon ng gastusin o pambayad sa mga bayarin. So marami po nawawala ng pag-asa po ngayon, sa panahon natin ngayon. At pag-asa na magkaroon ng asawa. Amen po ba? Kaya nga naman, dahil nawawala ng pag-asa magkaroon ng asawa, nagiging whosoever ang mga kapatiran. Kahit unbeliever, liligawan. Kahit unbeliever, sasagutin. Di ba? Bakit? Am I right? Tama ba? Kasi nawawalan po ng pananampalataya na nagiging sanhi ng kawalan ng pag-asa. So mga kapatid, mga minamahal, yan po ang ating kalagayan ngayon. Yan po ang ating sitwasyon ngayon. Marami ang nawawalan ng pag-asa. Bakit? Sapagkat nang hihina ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya mga kapatid,
kung kayo po ay nasa edad na 42, di ba? Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Ako po, 42 years old na po ako, pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Amen? So I believe God will provide. So yun po yun. Kaya ako po ay hindi po manliligaw sa mga unbeliever bilang patunay na ako po ay hindi nawawala ng pag-asa. So mga kapatid, mga minamahal, kung sinasabi ng iba, mahirap ng mga anak, yun nga sina Sarah, di ba? Nagkaanak pa. Si Hannah, nagkaanak pa. Kaya hindi po totoo na mahirap mga anak kapag matanda na. Kung ikaw ay umaasa at nananampalataya sa Diyos, God will provide. Kaya nga sabi po dito, hope in God, di ba? Hope daw in God. Na tayo po ay umasa sa Diyos. So yun po, kaya sana sa ating pong prayer, kapag tayo po ay nagpe-pray mga kapatid, Luke 17 verse 5, and the apostles said unto the Lord, increase our faith. Napakahalaga po na sa ating prayer ay ating pong hilingin, dagdagan, palakasin ang ating pananampalataya. So mga kapatid, pahalagahan po natin ang prayer. Ang Diyos ay tunay na sumasagot sa panalangin. Kaya salamat po, ngayong gabi nandyan pa rin po kayo. Nandito sa prayer meeting. So mga kapatid, yun po, kapag mahina ang ating pananampalataya, ito po'y magdudulot sa atin ng kawalan ng pag-asa. Pero si Hannah, alam po niya na talagang sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata, pero hindi siya nawala ng pananampalataya, hindi siya nawala ng pag-asa, siya ay nanalangin sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Kaya wag po tayong mapagod, wag po tayong magsawa na tayo ay lumapit sa Diyos. Lahat ng tao may problema, lahat ng tao may pinagdadaanan, may pagsubok. At sa bawat pagsubok, ang lagi po nating tatawagan una ay ang Diyos. Huwag kung kailan malala na, malaki na ang problema, ay saka lang natin maalala ang Diyos. Ganun po yung ibang tao. Malaki na ang problema, saka lamang lalapit sa Diyos. Diba? So sabi po sa Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and show thee, and great and mighty things which thou knowest not. So lagi po tayong tumawag una sa Diyos. At ang Diyos ang gagabay sa atin upang tayo ay dalhin sa mga tao na talagang tutulong sa atin ng walang hinihintay na kapalit. Kasi mga kapatid, maraming tao gustong tumulong, pero meron po silang motibo. Maraming tao gustong tumulong, pero naghihintay ng kapalit. Kaya sa bawat problema po natin, una po nating tawagan ay ang Diyos. Siya ang ating unang lapitan. So yun po, prayer is an instrument of God to increase our faith upang palakasin, dagdagan ang ating pananampalataya. Kaya ang sabi po ng 1 Peter, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Peter chapter 1 verse 21. 1 Peter chapter 1 verse 21, nandyan na ba kayo? Say amen. So sabi po dito mga kapatid, mga minamahal, sa 1 Peter chapter 1 verse 21. Sundan niyo po ako at aking pong babasahin. Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory, that your faith and hope might be in God. Ang ating pong pananampalataya at pag-asa ay dapat laging sa Diyos po lamang. Yan po ang itinuturo po sa atin ng Bible. Kaya sa prayer po mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay mananalangin, lalapit sa Diyos, kailangan may pananampalataya. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Dapat nandun po yung pananampalataya. Amen? So yun po ang ginawa ni Hannah, na talagang mayroon siyang pananampalataya sa Diyos. Hindi niya tinanong ang Diyos, Lord, ano ba ang kasalanan ko? Bakit sinarhan mo ang aking bahay bata? Bagkus si Hannah ay lumapit sa Diyos at hiningi agad niya kung ano ang kanyang kailangan. So ganun po sa buhay natin, dapat mayroong pananampalataya. Ang pananampalataya ay sa Diyos. Mark 11 verse 22, itinuturo ng Panginoon Jesus, have faith in God.
Manampalataya po tayo sa Diyos. Sana'y lagi nating hilingin, palakasin at dagdagan ang ating pananampalataya. Then 1 Corinthians chapter 2 verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men, but by the power of God. So yung ating pong pananampalataya ay hindi sa karunungan ng tao, hindi sa ating karunungan, hindi sa ating galing, hindi sa ating ability or abilidad, kundi dapat sa Diyos. So yun po ang una, prayer, it is an instrument of God to increase our faith. Marami na po sa ating panahon ngayon, hopeless. Pero sana, huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag manghina ang ating pananampalataya. Pangalawa po, balikan po natin mga kapatid ang 1 Samuel chapter 1 verse 6 and 7. 1 Samuel chapter 1 verse 6 and 7. Sabi po dito, and her adversary also provoked her sore. Meron pong kaaway si Hana. Talagang siya po ay nilalait, niloloko, kinukutya. Wala kang anak. Tinatawanan siya, pinagtatawanan po si Hana na siya ay walang anak. And then sabi po dito, provoke her. Talagang ginagalit po siya. For to make, verse 6 sabi po, and her adversary also provoked her sore for to make her fret, because the Lord had shut up her womb. Verse 7, and as he did so year by year when she went up to the house of the Lord, so she provoked her, therefore she wept and did not eat. Ganon din po, yung isang asawa ni Elkanah, pinoprovoke din siya, pinagtatawanan. Bakit? Sapagkat walang anak. And then, sabi po ng verse 10, tingnan po natin ang ating pong Bible sa verse 10, and she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore. So mga kapatid, mga minamahal, prayer is an instrument of God to instruct us about forgiveness. To instruct us about forgiveness. Na tayo po ay upang turuan patungkol sa pagpapatawad, patungkol sa kapatawaran. Kaya nga po doon po sa Matthew chapter 6, di ba, sa Lord's Prayer, ay itinuro sa atin na, and forgive us in our debts. So patawarin tayo sa ating mga utang, sa ating mga kasalanan. So mga kapatid, mga minamahal, dito ay hindi po natin nakita sa ating mga talatang binasa na si Hana ay nagalit doon sa kanyang mga kaaway. Wala pong binanggit dito. Di ba? At sa kanya pong paglapit sa Panginoon, hindi po niya hiniling sa Panginoon na siya ay iganti doon sa mga taong nanloloko o nangungutya sa kanya. Hindi po niya yon hiniling. So makikita po natin, ibig sabihin po nito, sa puso ni Hana, wala na yung galit. Hindi na niya pinakinggan kung ano man yung sinasabi ng kanyang mga kapitbahay o ng mga taong nasa paligid niya. Kaya sa ating pong buhay, mga kapatid, mga minamahal, maaring tayo po'y makakarinig ng mga salitang hindi maganda sa ating kapwa-kapatiran. Sapagkat tayo naman po ay hindi perfect, wala pong perfect. Diba? Lahat tayo ay nagkakasala. At ang mga bawat isa, mga kapatiran, makakagawa ng bagay na hindi maganda sa kanyang kapatid. Yan ang katotohanan. Amen po ba? Pero ano man ang marinig nating hindi maganda sa ating mga kapatid, palampasin na lang natin, palabasin sa kabilang tainga. At kung gusto po natin talagang magkaayos, ay di kausapin po natin ng personal. Sana mga kapatiran maging bukas sa pakikipagkasundo. Sana mga kapatiran maging bukas sa pagpapatawad. Na kung paano tayo po ay pinatawad ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan, ganon din po ang ating gawin. Sa katotohanan po sa ating panahon po ngayon, mayroon po mga Kristiyano, hirap magpatawad. Hirap. Tunay po yan. May mga Kristiyanong nahihirapang magpatawad. May mga Kristiyanong hindi magawang magpatawad. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Colossians 3:13. Colossians 3:13.
Minsan sinabi ko po, ang tao kahit hindi kumuha ng course na agriculture, marunong magtanim. Diba? Ang tao kahit hindi kumuha ng kursong agriculture, marunong pong magtanim. Agad naman ang sagot ng iba kapag tinanong ko, kapag sinabi kong gano'n na marunong magtanim, agad sumasagot yung iba, magtanim ng sama ng loob. Bakit yun agad ang sagot nila, no? Pwede naman magtanim ng pagmamahal. Diba? Pwede naman magtanim ng pag-ibig o pagpapatawad. Pero ang laging bukang bibig agad, magtanim ng sama ng loob. So yun po talaga ang katotohanan. Na ang tao ay talagang marunong magtanim ng sama ng loob. So Colossians 3:13 po, sabi po dito, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Mga kapatid, mga minamahal, ang prayer ay instrumento ng Diyos upang tayo po ay magpatawad din. What if ayaw mo magpatawad, pero ikaw naman ay nagkakamali din? What if ikaw yung magkasala, at ikaw yung humingi ng sorry, at ikaw ang hindi patawarin? Ano mararamdaman mo? Di ba? So tayo po bilang mga Kristiyano, nais ng Diyos, magpatawad po tayo. Yan po yung prayer. Ito po ay instrumento ng Diyos na ginagamit upang ang bawat Kristiyano na tumanggap kay Kristo matutong magpatawad din. Kasi sa prayer tayo po ay nahingi ng tawad. Tama ba? Humihingi ba kayo ng tawad sa Diyos sa mga pagkukulang na ating nagagawa, sa kasalanan na ating nagagawa? So hingi tayo ng hingi ng tawad, ganun din po ang ating gawin, na tayo ay magpatawad sa mga tao or Kristiyano or kapatid natin na nagkakasala sa atin. Mahirap kapag tayo'y nabubuhay na mayroon po tayong daladalang sama ng loob. Mahirap na mayroon tayong kinaiinisan, kinagagalitan. Di ba? Anong gagawin natin? Lagi na lang tayo nakasimangot pag nakakasalubong yung taong yon. Ganun ba? Na hindi natin papansinin. Or papansinin mo man, ay para bagang plastic. Diba? Nakangiti ka nga pero plastic pala. Mahirap po ang ganon, mga kapatid. So ang prayer po, tinuturuan tayo na tayo ay dapat laging magpatawad. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, at nabanggit ko rin naman sa aking Bible study, na hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa aking tatay nung ako'y pinalayas. At gusto kong sabihin sa aking mga kapatid na ang aking tatay, kahit hindi siya humingi ng tawad sa akin, pinatawad ko na yan. Kahit hindi siya humingi ng tawad, kahit hindi siya lumapit, pinatawad ko na. So mga kapatid, mga minamahal, ito po ang nais ng Diyos sa atin. Kasi hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya, sa ating buhay Kristiyano, kung tayo po ay mayroong dinadalang sama ng loob. Amen? Kaya sabi po ng Bible sa Hebrews chapter 12, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Hebrews 12. Verse 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. So, yung nagpapabigat po sa atin, mga kapatid, mga minamahal, bakit nahihirapan tayo magpatuloy? Yung sama ng loob. Di ba? Nagpapabigat po yan sa atin. Bakit may mga Kristiyanong hindi makapagpatuloy? Bakit may mga Kristiyanong nawawala sa ministry? Sapagkat mayroong sama ng loob. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay magpatawad. Nobody's perfect. Lahat tayo ay nagkakamali. Lahat. Kaya isipin na lang po natin, what if tayo naman ang magkamali? What if tayo naman ang humingi ng sorry? Diba? So, what if tayo yung hindi patawarin? Kaya mga kapatid, mga minamahal, yun po ang prayer. Ito po ay instrumento ng Diyos upang tayo po ay magawa lagi nating magpatawad. So, yun po yung pangalawa, last mga kapatid, mga minamahal.
Sana magawa po natin katulad ng Panginoong Hesus. Di ba? Yun po yung matindi doon. Pinatawad tayo ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan. Pero yung kapatid natin na minsan lamang nakagawa ng kasalanan sa atin, hindi natin mapatawad, yun ang mahirap. Di ba? Kaya kung tayo po ay pinatawad ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan, magpatawad din po tayo sa ating kapatid na minsan lang na nakagawa ng kasalanan. At kahit pa ulitin, ang utos po sa atin, 7 times 7. Di ba? So ang pagpapatawad po mga kapatid, mga minamahal, hanggat tayo'y nabubuhay. Hindi mo naman yan pwedeng bilangin Para kang masisira kapag binilang mo pa yan, na ililista mo, ire-record mo. Isa, nakaisa ka na. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, always, di ba? Lagi po tayong magpatawad. Kasi wala mangyayari sa ating buhay kapag tayo ay hindi magpapatawad. So meron po natanda ang isang account dito sa Bible. Yung isang tao na napakalaki ng utang sa kanyang Panginoon. Siya'y lumuhod, nagmakaawat, sumamba, di ba? So nakiusap. So siya po ay pinatawad ng Panginoon. Tapos nung nakasalubong niya yung isang taong may kakaunting utang sa kanya, hindi niya pinatawad at talagang ipinabilanggo pa. At nung nalaman ito ng kanilang Panginoon, nagalit yung Panginoon. So nung ginawa sa taong ito, so nagalit sa kanya, di ba? I think parang kinulong din Makikita po natin yon sa Matthew chapter 18, verse 23 to 38. Yun po yun. Doon po yun nakasulat. So mga kapatid, mga minamahal, sana lagi po maghari sa ating puso, pagmamahal, pagkakaisa, pagpapatawad. Mahirap Mahirap kapag tayo ay hindi nagpapatawad. Ano pang kaibahan natin sa ibang tao? Ano ang kaibahan natin doon sa hindi mananampalataya? Paano natin sila maaakay kung hindi tayo magpapatawad? Kaya ang sabi po ng Bible, be not conformed to this world. Kaya lamang sa ganung paraan, ang Kristiyano ay nakikiayon din sa takbo ng sanglibutang ito. Ay sila nga hindi nagpapatawad di hindi na rin ako. Hindi po ganon. At hindi rin po natin pwedeng sabihin, Diyos siya kaya siya nagpatawad. Di ba? Na kaya nagawa ng Diyos na magpatawad dahil siya'y Diyos. Hindi po. Nandiyan ang utos na tayo ay dapat magpatawad. Kaya sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 26, be angry and sin not, and let not the sun go down upon your wrath. So, magalit at huwag magkasala, subalit huwag hayaang lumubog ang araw na ikaw ay galit pa rin. Ang prayer ay tinuturuan tayo na tayo ay magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. To instruct us about forgiveness. Ito ang nais ng Diyos na tayo po ay laging magpatawad. Maaaring mahirap. Yan ang sabi ng iba. Pastor, mahirap. Diba? Pero sabi po ng Bible sa 1 John chapter 5 verse 3. Ano sabi po doon? For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Ang utos ng Diyos, ang mga utos ng Diyos, hindi mabigat, hindi mahirap. Amen. Bakit nga ba hindi magawa ng ibang Kristiyano? Yan ang tanong. Bakit hindi magawa ng ibang Kristiyanong magpatawad? Bakit nahihirapan silang magpatawad? Bakit kaya? Sana lagi nating tingnan si Kristo. Kung paano tayo po'y pinatawad ni Kristo. Kung titingnan po natin yon, at lagi tayo mag-aaral, makikinig na salita ng Diyos, magiging madali po sa atin ang magpatawad. At kung hilingin po natin sa Panginoon, sa banal na Espiritu, na tayo'y puspusin, magiging madali po sa atin ang magpatawad. Sana sa prayer nyo po, nandoon ang prayer ninyo, na puspusin kayo ng banal na Espiritu. Hilingin ninyo sa banal na Espiritu na kayo'y pangunahan sa lahat ng inyong gagawin. Yan po yung prayer ko.
Sapagkat mahirap po talaga magpastor, mahirap ang maglingkod. Ang nais ng kaaway, nandyan ang ating kaaway na dyablo, nandyan. Ang nais ng ating kaaway, masira ang ating patutuo. So isang kasiraan po sa buhay ng Kristiyano ang hindi pagpapatawad. Kasiraan po yan sa ating patutuo. Pa-Bible pa kayo? Tapos ganyan pala ang ugali nyo. Kasiraan po yan sa atin. Amen po ba? So kaya mga kapatid, mga minamahal, sana sa prayer, nandoon ang prayer ninyo, puspusin tayo ng banal na Espiritu, pangunahan po tayo sa lahat ng ating gagawin. Na hilingin natin, magawa nating magpatawad sa mga tao na nagkakasala sa atin. Last, mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin ang 1 Samuel chapter 1, verse 20, 22. Sabi po dito sa 1 Samuel chapter 20, "Wherefore it came to pass, when the time was come about after Hannah had conceived, that she bare a son, and called his name Samuel, saying, Because I have asked him of the Lord." Dininig po ng Diyos ang prayer ni Hannah. Nagkaroon siya ng anak at tinawag niya itong sa pangalang Samuel. 22. "But Hannah went not up, for she said unto her husband, I will not go up until the child be weaned, and then I will bring him, that he may appear before the Lord, and there abide forever." And then verse 11, balikan po natin ang verse 11, mga kapatid. Sabi po ng verse 11, "And she vowed a vow." Ito po yung panata or pangako na ginawa ni Hannah. "And said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the afflictions of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord." Si Hannah ay nanalangin magkaroon ng anak, at ang kanyang pangako, kapag binigyan siya ng anak na lalaki, ito ay kanyang ibibigay din sa Panginoon, na ang kanyang anak ay maglilingkod sa Panginoon. At ito po ay tinupad ni Hannah. At ang kanyang nga pong anak ni si Prophet Samuel, simula sa pagkabata ay naglingkod sa Diyos. Sumunod sa kalooban, sumunod sa mga kautusan ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, prayer is an instrument of God para saan? To improve our faithfulness. To improve our faithfulness. Sana mga kapatid, mga minamahal, magkaroon tayo ng prayer, hilingin natin sa Panginoon na tayo'y tulungan na magpakatapat at patuloy na maging tapat sa Panginoon. So makikita po natin dito, si Hannah ay naging tapat sa kanyang pangako. Tinupad ni Hannah ang kanyang pangako sa Diyos, sa Panginoon. Kaya ang prayer po mga kapatid, mga minamahal, sana sa prayer, hilingin po natin na tayo talagang maging tapat. Nowadays, there are few Christians praying to be faithful. Kakunti ang mga Kristiyanong nagpe-pray na maging tapat sa Panginoon. Ang maging tapat sa Panginoon po mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga po nito. Kayo naman po ay observer din, na nakikita nyo naman sa mga Kristiyano kung sino yung tapat at kung sino yung hindi. I think, alam nyo po yon. Nakikita nyo sa buhay ng Kristiyano. Yung talagang tapat. Tama po ba? Kakunti po sa ating panahon ngayon, ang mga Kristiyano nagpe-pray na sila'y maging tapat. Maaring sinasabi ng ibang Kristiyano, marami namang hindi tapat. Hindi na rin ang magiging tapat. Bakit pa magtatapat? Ay marami namang hindi tapat. Mga kapatid, mga minamahal, sana piliin natin maging tapat. Pag-pray natin na tayo po'y maging tapat. Matagpo ang tapat na naglilingkod hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. So ito po ang itinuturo po dito sa mga talatang ito. To improve our faithfulness. Pahalagaan po natin ang katapatan. Maaring sa panahon natin ngayon,
maraming tao ang manloloko, maraming tao ang hindi tapat. Pero bilang mga Kristiyano, naisin po natin na maging tapat sa Panginoon. Naisin po natin. Huwag po nating tularan kasi masakit po ito sa Diyos na tayo ay talagang pinagtatapatan. Ang Diyos ay tapat sa atin. Kaya masakit sa Kanya kung ang mga Kristiyanong ito, ang Kanyang mga anak, ay hindi rin magiging tapat sa Kanya. Masakit po sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pray to become faithful. Pray to become faithful. Na talagang tayo po ay maging tapat hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Maraming tao, lalo na sa mga government official ngayon, maraming hindi tapat. Hindi ko nilalahat, pero marami sa mga government official ang hindi tapat. Marami din sa mga empleyado sa mga private companies, hindi tapat. Nagagawa nilang magnakaw. Di ba? Marami po sa mga empleyado ngayon, hindi tapat sa kanilang trabaho, sa kanilang company. Nagagawa nilang magnakaw. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong buhay, hilingin po natin na tayo ay maging tapat. Few are praying that their sons to become a pastor. Kakunti po ang mga Kristiyano ngayon na nagpe-pray na kanilang mga anak ay maging pastor. Tama ba? Maaring yung mga kapastoran, sila yung nagpe-pray na maging pastor ang kanilang mga anak. So si Hannah, yun po ang kanyang prayer, na talaga ang kanyang maging anak magamit sa Panginoon. Kaya sana sa ating pong buhay, meron din tayong prayer na ganito, na ang ating mga anak ay maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, pray to become fruitful. Mag-pray po tayo na tayo maging mabunga sa gawain ng Panginoon. Sana hindi lang isa o dalawa ang niyo pong naakay. I pray higit pa sa 3 ang niyo pong mga naakay sa Panginoon. So mga kapatid, sapagkat doon po makikita kung tayo din po ay nagiging tapat sa Panginoon. Kung tayo po ay nag-aakay ng kaluluwa. Amen? Nais ng Panginoon na tayo po ay nagkakaroon ng pag-aakay ng kaluluwa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana anuman po yung ating pinangako sa Diyos, tuparin po natin. Kung tayo po ay nagsalita ng para sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, tuparin po natin. Sapagkat kita po ng Panginoon, nalalaman po ng Panginoon, wala po tayong itatago sa Kanya sa bawat salita na ating pinangako sa Kanya. Tuparin po natin anuman ang ating pinangako. Kaya nga po, isang napakagandang halimbawa, yung Psalms, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 116. Psalms 116, verse 14 and 18, I think, kung hindi po nagkakamali. Verse 14 at 18, sinabi po dito, Psalms 116. Verse 14, I will pay my vow unto the Lord now in the presence of all His people. Verse 18, I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. 2 beses pong inulit na talagang tutuparin ang kanyang pangako, ang kanyang panata. Sapagkat napakahalaga po sa Panginoon na tayo po ay maging tapat. Sabi po ng 2 Thessalonians chapter 3, verse 3, faithful is He. Tama ba? The Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Tapat ang Panginoon. Tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sana tayo rin po ay maging tapat. Tayo po lahat ay tumayo. To God be the glory. Salamat po na nagagamit po sa gawain. Tayo po ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat
sa inyo pong banal na salita na nagbibigay sa amin ng kalakasang espiritual at nagpapatatag sa aming pong pananampalataya. Napakahalaga sa aming pong panahon ngayon na maging malakas, matatag ang aming pong pananampalataya upang kami po na iyong mga anak ay huwag mawala ng pag-asa. Marami na pong kaguluhan na nangyayari sa mundong ito na siya nagiging sanhi ng kawalan ng pag-asa. Ganun pa man, umaasa po kami't nananampalataya. Patuloy mo pong patatatagin, palalakasin ang aming pong pananampalataya. At dalangin ko po sa gabing ito, patuloy mo po kaming turuan at hamunin na kami po ay magpatawad sa mga tao na nagkakasala sa amin, sa kapwa-kapatiran na nakakagawa sa amin ng hindi maganda. Nawa alisin po namin ang aming pong galit. Alisin namin sa aming pong puso ang galit, sapagkat ang galit kailanman hindi po ito magbubunga na maganda. Turuan mo po kami at laging palalahanan na kami po ay magpatawad. Sa gabing ito ay amin din pong dalangin na kami po ay tulungan mo at turuan na maging tapat sa aming pong paglilingkod. Maging tapat kami sa aming pong mga salita. Kung mayroon po kami mga pinangako sa iyo, nawa ito'y aming pong tuparin. Salamat sa mga kapatiran na nandirito po ngayong gabi. Kayo po, Ama, ang siya magbalik ng pagpapala sa kanila. Patuloy mo pong pagpalain na inyo pong gawain dito sa Lemery at dinggin mo po ang kanila pong mga panalangin. Umaasa po kami at nananampalataya na patuloy na maghahari ang iyong kalooban sa buhay na inyo pong pinahiram sa amin, hindi ang aming mga kagustuhan. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami, pangunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Nawa, patuloy mo po kaming bigyan ng mga bunga, mga kaluluwa na maaakay sa inyo pong harapan. Nawa ang bawat Kristiyano, mananampalataya, magkaroon ng desire sa kanilang puso na mag-aakay ng kaluluwa. Salamat po aming Diyos. Aking binabalik sa iyo, Ama, lahat ng papurit pa sa salamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po namin Panginoon Jesus. Amen. Amen, Church. Amen. So, tayo po ay manalangin at alin dyan ang kay ano? Ito? Kay Pastor Jazz? Dito? Sige. Alam naman po natin nangyari kay Brother JR at saka kay Jen. Namatay po yung kanilang first baby. So magkaroon po tayo ng sacrificial. Dito po sa kaliwa, dito po sa kanan ay kay Pastor. Tayo po manalangin. Maraming Diyos na dakila po sa lahat, Lord. Muli, maraming salamat po sa iyong gawain, prayer meeting po, Lord, at salita mo, Lord, na nahayag regarding prayer po, Lord, na kailangan po namin talaga na huwag pong mawala sa aming katawan ang pananalangin, hindi lamang po sa aming sarili po, Lord, but sa mga kapatiran pa rin po, Lord, sa gawain, sa aming pong pastor, at sa lahat po ng Baptist churches po, Lord, na yung patuloy na kinakalinga. Salamat po, Lord, at nawa po, Lord, na ang pagbibigay na to ay mag-iisang pagpala po, Lord, sa aming kapatid na si JR at Jen, maging sa aming po speaker ngayong gabi. Kaya po, Lord, muli, salamat po. Bless you po mga kaloob. Ito po yung samat na langin sa matamis sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Amen.
tayo po ay mukot pumikit, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Tunay na Panginoon na ang inyong mga salita ay makapangyarihan, Panginoon. Salamat po sa inyo pong paalala, Panginoon. Pagpalaan niyo rin po ang mga pinagkaloob ngayong gabi, nawa po ito ay magamit sa inyo pong gawain at yung iba po ay makatulong, Panginoon, sa kapatid po namin na si Jenilyn at si JR, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Announcement po tayo. Okay, tuwing Sunday po, meron po tayong soul winning and discipleship. Sunday afternoon, 1:30. Special number schedule, October 2. October 2, Brother Rene Rodriguez, Wednesday po. Brother Rene, Kuya Rene, special number po kaya sa October 2. October 2 po. September 29, Sunday AM, Brother Lawrence, Brother Jared, and Brother Joshua. Sa hapon naman po, Sister Rose Rason and family. Okay. Preacher next Wednesday, Pastor Ernie Plabiano. Then, sa linggo, Brother Rene Rodriguez sa umaga and Brother Jared De La Rosa sa hapon. Song leader schedule, Sunday AM, Brother Lawrence. Sunday PM, Brother Joshua. First fruit commitment goes on. Let us be faithful and trust God's provision. Ang pledge po natin ay 743,000. Ang pumapasok na po ay 159,476. Choir practice every Saturday, 5 to 7 p.m. Bible Institute classes every Monday and Thursday at 6 p.m. Recognition ng September wedding anniversaries and birthday celebrants on September 29. Prayer Vigil, October 4 at 6 p.m. Mother's Fellowship, October 6. Okay. Saturday Kids Class every Saturday at 9 a.m. Youth Men's Fellowship, matagal pa. Married Fellowship po, October 20. Youth Ladies Fellowship this Sunday. Paano po yung Lubo Mission po natin? Meron po kayo bukas? Tuloy po yung Lubo Mission bukas. Okay, so meron pong Lubo. Bukas meron po. Yung gusto pong sumama, magsabi lang po tayo kay Ate Apple para okay. Then, Balayan Visitation sa Friday po, 2:30 p.m. Father's Prayer and Breakfast every Saturday, 5 a.m. Then, we are preparing 33rd Church Anniversary on December 8, 2024. May lakad po kayo? Saan po? Okay po. Okay po. Ang speaker po natin sa revival ay si Pastor Ramil Hintay. 33rd Church Anniversary on December 8. Nagre-raise po tayo ng fund, 150,000. For food and token, 105,000. Para sa plaque and love gifts, 45,000. Speaker, Pastor Jandy Macasio. So, yun lang po yung ating announcement ngayong gabi. Tawagin po natin yung magka-close up prayer, Brother Nick. Tayo po ito mayat pumikit, tayo po magkatapos sa panalangin.
Ama namin makapangyarihan po sa lahat, salamat Panginoon sa gabing ito, Panginoon. Salamat Panginoon sa aming narinig na iyong banal na salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mensahero mong ginamit, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga blessing na natanggap po ng bawat isa, Panginoon. Salamat po sa pag-iingat sa aming Panginoon. Panginoon, iingatan mo, Panginoon, ang aming lakad ng taon lububukas, Panginoon. Iingatan mo po ang aming pag-uuwian, ihatid mo kami sa aming tahanan po ng ligtas, Panginoon. Ito po ang sama at dalangin sa matamis na pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen.